Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang Barrio San Roque ay isang liblib na pamayanan, nakatago sa paanan ng isang matayog na bulubundukin sa Mindanao. Ang hangin doon ay laging may halong amoy ng dampang lupa, sariwang niyog, at ang nakakapanatag na simoy ng sariwang hangin mula sa kagubatan. Dito ang buhay ay sumusunod sa ritmo ng kalikasan. Ang pagdami ng saging, ang pagpitas ng kape, ang paghampas ng ulan. Ngunit sa ilalim ng payapang mukha ng baryo ay isang malalim na paggalang sa mga kwento, sa mga paniniwala at sa mga kapangyarihang hindi nakikita. Sa San Roque, ang anting-anting ay hindi lang isang alamat. Ito ay isang katotohanan, isang anino na sumusunod sa bawat pamilya. At sa gitna ng katotohanang iyon, nandoon si Damian. Si Damian ay hindi ipinanganak na antingero. Siya ay isang payat na lalaki, may balbas na lagit-laging nakakalat at mga mata na tila laging nakatitig sa kung saan malayo, higit pa sa nakikita. Noong bata pa siya, madalas siyang tawaging enggot ng mga kalaro dahil sa kanyang pagiging mahiyain at madalas na pagkawala sa sarili. Lumaki siya sa hirap at gaya ng marami sa San Roque, nagpatrabaho siya sa bukid, nagtatanim at nag-ani sa ilalim ng nagliliyab na araw. Ang kanyang pagbabago ay nagsimula matapos ang isang trahedya. Namatay ang kanyang ina mula sa isang misteryosong sakit na pinaghihinalaang kulam. Sa kanyang matinding kalungkutan at galit, hinanap ni Damian ang isang matandang ermitanyo, si Apo Teban, na nakatira sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, kilala sa kanyang kaalaman sa mga anting-anting. Bumalik si Damian mula sa gubat matapos ang isang buwan na walang balita. Iba na siya. Mayroon siyang ng anting-anting, isang maliit na bato na nakasuot sa isang lumang abaka na kuwintas, kumikinang, na may mahiwagang liwanag sa ilalim ng buwan. Nagsimula siya sa mga maliit na pagpapakita ng kapangyarihan. Pinagaling niya ang isang bata mula sa matinding lagnat sa pamamagitan lamang ng paghaplos ng kanyang kamay. Ang kanyang bukid na dati salat ay naging masaganang ani. Ang mga balita tungkol sa antingero ng San Roque ay mabilis na kumalat at ang paggalang ay unti-unting naging takot. Si Elena, isang batang guro na bumalik sa San Roque mula sa Maynila upang alagaan ang kanyang may sakit na lola, si Lola Ising, ay unay nag-alinlangan. Lumaki siya sa lungsod, sa mga libro at siyensya, hindi sa mga bulong at pamahiin. Ngunit ang mga kwento tungkol kay Damian ay nakatago sa bawat sulok ng baryo, hindi maitatanggi. Nakita niya ang mga tao na lumalapit kay Damian para sa mga pagpapagaling, para sa proteksyon laban sa masasamang espiritu at para sa paghahanap ng nawawalang mga hayop. Ang kanyang presensya ay kapansin-pansin. Isang katahimikan ang bumabalot sa bawat lugar na kanyang tinatahak at isang hindi nakikitang init ang tila sumusunod sa kanya. Isang araw,
Nilapitan siya ni Aling Marta, isang matandang babae na may sakit na arthritis. Pinilit ni Aling Marta si Elena na sumama sa kanya para humingi ng tulong kay Damian. Sa unay nag-aatubili si Elena, ngunit sa huli sumama siya dahil sa awa. Nakita niya kung paano hinawakan ni Damian ang kamay ni Aling Marta. Ang anting-anting ay kumikinang sa kanyang leeg. Isang matinding init ang dumaloy mula kay Damian patungo kay Aling Marta. At pagkatapos ng ilang sandali, nakatayo ang matanda, umiiyak at nakakakilos ng maayos. Hindi maipaliwanag ni Elena ang nangyari, ngunit nakita niya ang resulta. Gayunpaman, ang pagtaas ng kapangyarihan ni Damian ay nagdala ng mga kakaibang pagbabago sa kanya. Ang dati niyang pagiging mahiyain ay napalitan ng isang mapagmataas na ugali. Ang kanyang mga mata ay naging mas matatalim at ang kanyang ngiti ay hindi na nagpapahiwatig ng kabaitan, kundi ng isang bagay na nakakapanindig balahibo. Ang anting-anting na dati kumikinang ng may malambing na liwanag ay tila naglalabas ng isang mas madilim, mas matinding kinang sa gabi. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente. Ang mga taong sumuway kay Damian o ang mga nagtanong sa kanyang mga pamamaraan ay bigla na lamang nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Si Mang Jose na nagkomento tungkol sa presyo ng pagpapagaling ni Damian ay nakita kinabukasan na may mga pantal sa kanyang katawan na hugis ng mga dahon ng kawayan. Ang kanyang baboy na dati malusog ay biglang namatay, namaga ang tiyan at may mga kakaibang marka. Ang takot ay kumalat sa baryo, ang mga bulong ay naging mas mahina, mas lihim at mas madalas. Isang gabi, habang nagtuturo si Elena sa kanyang mga estudyante, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Ang dilim ay naging makapal at mula sa kagubatan, naririnig ang isang kakaibang tunog. Hindi ito hangin, hindi ito hayop, kundi isang mababa, maindayog na ungol na tila sumasalpok sa mga dingding ng kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan ang 3 bata na may matinding lagnat. Ang kanilang mga balat ay kulay ube at nagbubulungan ng mga salitang hindi maintindihan. Dinala sila sa bahay ni Damian at doon, sa harap ng lahat, hinaplos niya ang bawat isa. Ang lagnat ay bumaba at ang mga bata ay gumaling, ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling malayo at sila ay hindi na naglaro tulad ng dati. Ang pinakanakakabahala para kay Elena ay ang pagbabago sa kanyang Lola Ising. Ang matanda na dati masayahin at puno ng buhay ay naging tahimik at mapag-isa. Madalas siyang nakikita ni Elena na nakatitig sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isang gabi, narinig ni Elena ang kanyang lola na umiiyak sa kanyang pagtulog, nagbubulungan ng mga salitang, "Ang pag-aani, ang anting-anting, may kapalit." Nagpasya si Elena na alamin ang katotohanan. Pinasa niya ang mga lumang libro ng kanyang lola tungkol sa mga alamat at folk magic ng Pilipino. Natagpuan niya ang mga ulat tungkol sa anting-anting at sa mga antinggero na nagsasabi na ang kapangyarihan nito ay hindi libre.
kailangan itong pakainin. Ang ilan ay nangangailangan ng dugo. Ang ilan ay nangangailangan ng sakripisyo. At ang pinakamalakas ay nangangailangan ng buhay o ng esensya ng buhay. Nakipag-usap si Elena kay Lolo Poldo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa kasaysayan at mga paniniwala ng kanilang lugar. Si Lolo Poldo ay isang tahimik na tao na bihirang magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang karunungan na mas matanda pa sa kanya. Si Damian, sabi ni Lolo Poldo, ang kanyang boses ay isang pagbulong na halos hindi marinig. Nakuha niya ang anting-anting mula kay Apoteban. Ngunit hindi ito basta batong may kapangyarihan. Ito ay isang sisidlan ng isang sinaunang nilalang, isang diwata na naligaw o isang engkanto na binaluktot. Ibinibigay nito ang kapangyarihan, ngunit hinihingi ang sarili nitong kapalit. At mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang gutom. Sinabi ni Lolo Poldo ang isang nakakatakot na kwento. Dati, may isang malakas na anting-anting na nakuha ng isang tribo sa bulubundukin. Sa simula, nagdala ito ng kasaganaan at proteksyon. Ngunit unti-unting, ang kapangyarihan nito ay nagpabaliw sa mga taglay nito. Nagsimula silang magdusa mula sa mga bangungot, sakit, at sa huli nawala ang kanilang mga kaluluwa. Naging mga anino na sumusunod sa mga tagubilin ng anting-anting. Ang nilalang sa loob ay kumakain ng kanilang buhay, ng kanilang lakas loob. Ang mga bata, patuloy ni Lolo Poldo, ang mga inapi ni Damian. Hindi lang sila nagkasakit, ibinigay nila ang bahagi ng kanilang lakas loob sa anting-anting. Iyan ang ginagamit ni Damian. Sa bawat paggaling, sa bawat pagpapakita ng kapangyarihan, kumakain ang anting-anting ng bahagi ng kaluluwa ng mga taong nakapaligid sa kanya. At sa bawat paglunok, mas nagiging malakas si Damian. Ngunit siya rin ay nagiging sisidlan lamang, isang alipin ng gutom ng anting-anting. Napakalaki ng takot na naramdaman ni Elena. Hindi lang ito tungkol sa mga multo o sumpa. Ito ay tungkol sa isang parasitic na kapangyarihan na kumakain sa esensya ng mga buhay. Isang araw, bumisita si Damian sa bahay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang anting-anting sa kanyang leeg ay tila naglalabas ng isang madilim na ningning. Ang iyong lola, sabi niya, ay hindi na magtatagal. Maaari ko siyang pagalingin, ngunit may kapalit. Nag-aalala si Elena. Alam niya ang ibig sabihin ng kapalit. Ano ang gusto mo? Ngumiti si Damian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang iyong katapatan, ang iyong pagtitiwala, at ang iyong pagsunod. Sumama ka sa akin. Kailangan ng anting-anting ng bagong lakas. Kailangan ng mga bagong sisidlan. Naglakad si Elena paatras. Ito ang naging huling pagsubok. Kung susundin niya si Damian, magiging kasabwat siya sa pagkasira ng kanyang baryo, ng kanyang mga tao. Kung tatanggi siya, mawawala niya ang kanyang lola. Ngunit alam niya na ang kaluluwa ng kanyang lola ay mas mahalaga
kaysa sa kanyang panandali ang buhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Damian. Hindi, sabi ni Elena, matatag ang kanyang boses. Hindi ako susuko, hindi ako magiging instrumento ng kasamaan mo. Nagbago ang ekspresyon ni Damian. Ang ngiti niya ay nawala, napalitan ng isang malamig na galit. Ang hangin sa silid ay bumigat at ang anting-anting ay umugong. Kung gayon, sabi niya, ikaw ang magiging susunod na handog. Kinabukasan, lumala ang sakit ni Lola Ising. Nagulantang si Elena. Alam niyang ito ang gawa ni Damian. Naramdaman niya ang pagkataranta, ang kawalan ng pag-asa. Naisip niyang isuko ang kanyang sarili para lang mailigtas ang kanyang lola. Ngunit naaalala niya ang mga salita ni Lolo Poldo ang kinabukasan ng San Roque. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, may naisip siyang plano. Kinabukasan, pupunta siya sa bukid ni Damian, sa kanyang mismong kuta. Alam niyang nandoon ang puso ng kapangyarihan ni Damian, ang pinagmulan ng kanyang anting-anting. Sumama si Lolo Poldo kay Elena. Alam niyang delikado ang gagawin nila, ngunit ang kanilang buhay ay nasa peligro na rin. Dala ni Elena ang isang lumang kris, tradisyonal na punyal ng Pilipino na ipinasa sa kanilang pamilya na sinasabing may proteksyon laban sa masasamang espiritu. Dala ni Lolo Poldo ang kanyang sariling amulet, isang inukit na kahoy na krus na may nakasulat na mga orasyon. Dumating sila sa bukid ni Damian sa hating gabi. Ang buong bukid ay nababalutan ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang mga halaman ay tila nabaluktot at ang hangin ay may amoy ng pagkabulok. Sa gitna ng bukid ay isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay lumalaki sa lupa na parang mga higanting galamay. Dito sinabi ni Lolo Poldo, nagmumula ang tunay na kapangyarihan ni Damian. Sa ilalim ng puno, nandoon si Damian. Nakatayo siya, ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga labi ay nagbubulungan ng mga salitang hindi maintindihan. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay kumikinang ng may isang madilim, halos pulang liwanag, na tila naglalabas ng isang alingaw-ngaw ng inggit at kasamaan. Ang mga anino ay sumasayaw sa kanyang paligid at naramdaman ni Elena ang mga nilalang na hindi nakikita na nakakabit sa kanya. Nandito ka na, sabi ni Damian. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas. Ang huling handog. Ngumiti si Damian at ang lupa sa ilalim ng puno ay nagsimulang gumuho na inilalantad ang isang madilim na butas. Mula sa butas, lumabas ang isang anino. Malaki at malabo, ang hugis nito ay nagbabago. Ito ang engkanto na binaluktot, ang nilalang na nakakulong sa anting-anting, na ngayon ay lumalabas upang lunukin si Elena. Ito ay may mga matalim na kuko at mga mata na kumikinang na parang mga pulang baga. Sumigaw si Lolo Poldo ng mga orasyon at ang kanyang krus ay kumikinang ng may puting liwanag. Ang engkanto ay umungol, umatras ng bahagya. Samantala, nilabanan ni Elias ang anting-anting. Alam niyang ito ang kailangan niyang gawin. Sumugod si Elena kay Damian. Ang kris ay nasa kanyang kamay. Hindi siya tumitingin sa anting-anting. Sa kapangyarihan nito, tumutok siya sa mismong koneksyon ni Damian sa kanya.
Ang mga anino ay sumugod sa kanya. Sinusubukang pigilan siya, ngunit sumusulong siya. Ang kanyang puso ay puno ng matatag na determinasyon. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Elena ang Chris sa dibdib ni Damian. Ngunit hindi siya tinamaan. Tila tumagos ang Chris sa isang hindi nakikitang kalasag. Ngumiti si Damian, isang ngiting puno ng pagmamataas. Hindi mo ako matatalo. Ako ay protektado. Ngunit hindi sumuko si Elena. Naaalala niya ang mga salita ni Lolo Poldo. Ang kapangyarihan nito ay galing sa iyo. Kung ang kapangyarihan ay hindi sa iyo, walang kontrol. Sa isang biglaang inspirasyon, hinawakan niya ang anting-anting ni Damian na nakasabit sa kanyang leeg. Ang init ay dumaloy sa kanyang mga kamay, nakakasakit, ngunit hindi siya bumitaw. Habang hinawakan niya ang anting-anting, narinig niya ang mga bulong. Hindi lang ang bulong ng mga bata, kundi ang bulong ng libu-libong kaluluwa na kinain ng anting-anting. Nakita niya ang mga mukha ng mga biktima. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdurusa. Ang kanilang mga tinig ay sumisigaw. Nakita niya ang sikreto ng anting-anting. Hindi lang ito kumakain ng buhay, kundi inililipat nito ang mga kaluluwa sa sarili nito na nagiging bahagi ng kanyang sariling nilalang. Si Damian ay hindi lang may kapangyarihan. Siya ay isang biktima, isang bilanggo tulad ng iba. Biglang bumulwak ang isang puting liwanag mula sa anting-anting. Napakalakas na kinailangan ni Damian na ipikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng liwanag, nakita ni Elena ang isang anyo ng isang babae, malabo at translucent, na may mahabang buhok at mga mata na puno ng kalungkutan. Ito ang totoong diwata na nakakulong sa anting-anting, na hindi pinaluktot ng kasamaan, kundi pinahirapan. Palayain mo kami. Ang bulong ng diwata hindi sa kanyang tainga, kundi sa kanyang isip. Basagin ang sisidlan. Sa isang biglaang pag-unawa, pinunot ni Elena ang Chris, at sa halip na itulak ito kay Damian, iniswing niya ito ng malakas at tinamaan ang anting-anting sa leeg ni Damian. Sa isang nakakabingi na pag-ungol, nabasag ang anting-anting. Ang madilim na liwanag nito ay naglaho, napalitan ng isang puting pagsabog ng enerhiya. Ang engkanto ay sumigaw, isang nakakatakot na hiyaw na umaling-aungaw sa kagubatan at bumalik sa butas na biglang nagsara. Nakatayo si Damian, walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit wala ng buhay sa mga ito. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, isang payat na figura, walang buhay. Ang anting-anting ay basag, ang maliit na bato ay naging pulbos. Si Lolo Poldo ay lumapit kay Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng relief, ngunit mayroong pa ring lungkot sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ka, sabi niya, ngunit malalim ang sugat. Ang baryo San Roque ay bumalik sa dati. Ang mga may sakit ay gumaling ng kusa. Ang mga lupa ay naging masagana muli. Ang takot ay naglaho, napalitan ng isang malalim na paggalang sa mga hangganan ng kapangyarihan. Ngunit ang mga ala-ala ay nanatili. Si Elena
ay nanatili sa San Roque, nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Ngunit hindi na siya ang dating nag-aalinlangan na babae. Nakita niya ang kadiliman, naramdaman niya ang kapangyarihan, at lumabas siya mula rito na may mas malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng mundo. Ang Kris ay nakatago sa kanyang bahay, isang paalala ng kanyang laban. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naririnig niya ang mahina, malamyos na bulong ng hangin sa mga puno ng balete na tila nagsasabi ng isang lihim. At sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang anyo ng isang babae, ang diwata na nakangiti, libre sa huli. Ngunit ang anting-anting ay nabasag at ang nilalang ay bumalik sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang mga bagay ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lamang sila ng bagong pagkakataon, ng bagong tagapagtaglay, ng bagong pagkakataon upang bumalik. At alam ni Elena na kahit ang pinakamalakas na antingero ay maaaring maging biktima ng kapangyarihan na pinaniniwalaan niyang kontrolado niya. Ang totoong horror ay hindi ang kapangyarihan mismo, kundi ang gutom nito at ang walang hanggang siklo ng pag-aani. Ang San Roque ay payapa na ng ngayon, ngunit sa ilalim ng lupa, naghihintay ang mga sinaunang nilalang at ang mga bulong ay patuloy na kumakalat sa pagitan ng mga puno. Ang Baryo San Roque ay bumalik sa isang mapanlinlang na katahimikan matapos ang pagbagsak ni Damian. Ang hangin ay bumalik sa dating amoy ng lupa at niyog. Ang ritmo ng buhay ay tila bumalik sa dati nitong kaayusan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang malalim na galos ang nanatili, isang collective trauma na nakaukit sa kaluluwa ng pamayanan. Ang mga bulong tungkol kay Damian ay hindi nawala. Nagbago lang sila. Hindi na ito tungkol sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang pagbagsak at sa malalim na dahilan kung bakit niya nasimulan ang lahat. Si Marco, isang batang anthropologist at folklorist mula sa Maynila, ay nahulog sa San Roque sa pamamagitan ng mga pira-pirasong tsismis sa akademya at mga hindi natapos na ulat sa mga pahayagan. 29 na taong gulang, may salamin at isang walang katapusang pagkauhaw sa mga hindi na ipahayag na kwento. Si Marco ay hindi karaniwan. Siya ay naghahanap ng isang groundbreaking na proyekto, isang pag-aaral na magtutulay sa agwat sa pagitan ng modernong siyensya at mga sinaunang paniniwala. Ang kaso ni Damian, ang antinggero na sinasabing nagpagaling at pagkatapos ay nagpalala, ay isang ginto. Kung ano ang nagtulak sa kanya, bukod sa pagkauhaw sa kaalaman, ay ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang lumang sulat mula sa isang dating guro, isang Elena Reyes, na nagtatago ng mga pahiwatig tungkol sa pag-aani at mga bulong sa hangin. Sa kanyang pagdating, nakita ni Marco ang San Roque na naiiba sa kanyang inaasahan. Walang halata na takot, walang pananakot, tanging isang tahimik na pagiging maingat. Ang mga mata ng mga taga-baryo ay tila mayroong lalim na mayroong nakatago sa kanilang mga tingin. Ang kanyang unang paghinto ay sa tindahan ni Aling Nena, isang matandang babae na may
matatalim na mata at mga kamay na sanay sa pagtatrabaho. Si Aling Nena ay ang matriarch ng isang pamilya na naapektuhan ng kapangyarihan ni Damian. Ano po ang pakay ninyo, binata? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa habang nag-aayos ng mga paninda. Marami ng taga-siyudad ang pumupunta rito, naghahanap ng mga kwento. Ngunit ang San Roque ay may sariling mga sikreto. Sinabi ni Marco ang kanyang pagkatao, ang kanyang layunin na maunawaan ang kultura at mga paniniwala ng baryo. Hindi niya kaagad binanggit si Damian. Naramdaman niya ang pader na itinayo ng mga tao sa paligid ng nakaraan. Mga kwento. Ngumiti si Aling Nena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga bata na biglang nagkasakit at pagkatapos ay gumaling, ngunit hindi na naging katulad ng dati? O sa mga panaginip na bumubulong, nangangako ng kapangyarihan kapalit ng isang bagay na mas mahalaga? Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Ang aming baryo ay nakapagligtas sa isang sumpa, binata. Huwag niyo nang gisingin pa ang natutulog. Ang pananalita ni Aling Nena ay nagpatunay sa kanyang mga pinaghihinalaan. Ang pagkasira ni Damian ay hindi simpleng pagbabaliw. Mayroong mas malalim na koneksyon sa espiritual. Hinanap niya si Javier, isang batang lalaki na kasing edad niya, nakilala sa kanyang kaalaman sa kagubatan at mga sinaunang orasyon. Si Javier, na dati estudyante ni Elena, ay mas bukas sa pagbabahagi ng kaalaman, ngunit may matinding pag-iingat. Si Damian, sabi ni Javier, isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, ang mga bituin ay kumikinang sa itaas ng mga bundok. Mali ang pagkuha niya ng kapangyarihan. Nakita ko ang pagbabago sa kanya sa aming lahat. Ang lupa mismo ay humihinga ng kalungkutan dahil sa kanya. Dinala ni Javier si Marco sa gubat sa lugar kung saan bumagsak si Damian. Ang lugar ay tahimik, ngunit hindi payapa. Ang mga puno ay tila nabaluktot at ang lupa sa ilalim ng belated tree ay nanatiling itim, walang damo na tumubo. Doon, sa ilalim ng puno, sa isang malalim na hukay na natatakpan ng mga pinatuyong dahon, natagpasan nila ang mga pira-piraso ng bato, ang mga labi ng anting-anting ni Damian. Walang kapangyarihan ang mga ito ngayon, tanging mga ordinaryong bato, ngunit ang pakiramdam ng isang bagay na masama ay nanatili. Ang anting-anting na ito ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan. Bulong ni Javier, ito ay kumukuha. Ito ay isang kulungan para sa isang engkanto na nilapastangan. At sa bawat paggamit, kumakain ito ng buhay ng kaluluwa. Si Damian, siya ay nagiging isang sisidlan. Habang nagpapatuloy ang pananaliksik ni Marco, napansin niya ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga bata na pinagaling ni Damian ay nagpakita ng mga nakakagambalang pagbabago. Sila ay naging mas matatalino, oo, ngunit nawala ang kanilang pagiging inosente. Ang kanilang mga mata ay nagtaglay ng isang matandang kalungkutan at madalas silang mahuli na nagbubulungan sa hangin o nakatitig sa walang laman na espasyo.
Narinig din ni Marco ang isang bagong bulong, hindi ang mama init, ngunit isang mas matanda, mas malalim na tila nagmumula sa mga ugat ng lupa. Isang mababang boses nagdarasal sa isang sinaunang wika. Unang twist. Isang gabi, habang nasa bahay ni Aling Nena, isang batang lalaki, si Miguel, na isa sa mga pinagaling ni Damian, ay biglang nagpakita ng kakaibang ugali. Sa simula, ito ay mga simpleng pagkilos. Bigla ang pagsagot sa mga tanong bago pa matapos ang tanong o paghahanap ng mga bagay na nawawala. Ngunit unti-unting, ang kanyang pag-uugali ay naging mapagmataas. May isang nakakapanindig balahibong pagkamangha. Nagsimula siyang magsalita ng mga salita na hindi maintindihan, mga bulong na katulad ng mga nasa pinutol na footage ni Elena. Nang tingnan ni Marco ang kanyang mga mata, nakita niya ang parehong malayo, walang buhay na tingin na nakita niya sa mga larawan ni Damian. Ang bata, bulong ni Aling Nena, natatakot ako. Tila si Damian ang nagbabalik. Sinusundan ni Marco si Miguel. Nakita niya ang batang naglalakad sa gubat, nagbubulungan sa hangin, at pagkatapos ay umabot sa lupa na parabang mayroong nakatagong something. Sa isang pagkakataon nakita niya ang bata na may hawak na isang maliit, makintab na piraso ng bato, isang pira-piraso ng anting-anting ni Damian. Ang engkanto ay naghahanap ng bagong sisidlan at ang mga pira-piraso ng anting-anting ay nagiging mga magnet para sa mga kaluluwa na nagbibigay yang isang maliit na kapangyarihan kapalit ng isang malaking bahagi ng kanilang sarili. Ang pagbagsak ni Damian ay hindi ang katapusan ng horror. Ito ay ang pagsisimula ng isang bagong, mas insidious na paraan ng pag-aani. Nagpasya si Marco na hanapin si Elena. Sinasabi na si Elena ay nanatili sa San Roque, ngunit naging reclusive, bihira lumabas ng kanyang bahay. Sa tulong ni Javier, natagpuan nila ang kanyang bahay na napapalibutan ng mga halaman at may matibay na bakod. Pagkatapos ng mahabang pag-aatubili, pinayagan ni Elena si Marco at Javier na pumasok. Si Elena ay payat. Ang kanyang mga mata ay may matinding pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Sa kanya, natagpuan ni Marco ang mga journal ni Lolo Poldo na nagdedetalye ng mas malalim na kaalaman tungkol sa engkanto at sa mga orihinal na ritual ni Apo Teban. Natuklasan ni Marco na si Apo Teban ay hindi iisang banal na ermitanyo na nagbigay ng anting-anting. Siya ay isang dating antinggero rin, isang miyembro ng isang sinaunang kulto na sumamba sa isang binaluktot na engkanto. Ang anting-anting ay hindi isang proteksyon. Ito ay isang bilangguan na nilikha ng mga ninuno ng baryo upang kontrolin ang engkanto matapos itong baluktot ng isang nakalimutang ritual ng sakripisyo ng tao sa panahon ng matinding tagtuyot. Sa loob ng anting-anting, ang engkanto ay nagpatuloy sa kanyang pag-aani, ngunit sa isang kontroladong paraan. Nang basagin ni Elena ang anting-anting, hindi niya pinalaya ang diwata o sinira ang kasamaan. Pinalaya niya ang engkanto na ngayon ay walang pigil
at naghahanap ng mas malaki, mas matatag na sisidlan. At ang engkanto ay partikular na naghahanap ng mga taong may malakas na lakas loob, tulad ng mga batang may natatanging talino o ang mga taong may malalim na pagtitiwala sa kanilang sarili. Nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari ang buong baryo. Ang mga alagang hayop ay nawala, ang mga anino ay nakikita sa gabi, at ang mga tunog ng pag-iyak ng mga bata ay maririnig sa malayo. Ang mga pira-piraso ng anting-anting na nakakalat sa bukid ay nagsimulang maglabas ng sarili nilang mahinang liwanag na tila nagbibigkis sa mga nakahanap nito. Si Miguel ang naging sentro ng gulo. Ang kanyang kapangyarihan ay lumaki, ngunit kasabay nito, ang kanyang katawan ay naging payat at ang kanyang mga mata ay nanatiling walang buhay. Nagsimula siyang iguhit ang mga kakaibang simbolo na nakita ni Marco sa journal ni Apo Teban. Ang mga simbolo ay para sa The Great Harvest, isang ritual na magbibigay sa engkanto ng ganap na kapangyarihan sa pisikal na mundo. Ikatlong twist. Napag-alaman ni Elena at Javier mula sa mga journal na ang engkanto ay nangangailangan ng dugo ng isang tagapagmana upang makumpleto ang kanyang pagbabalik. Isang taong may purong koneksyon sa mga orihinal na naglapas tangan sa lupa o sa linya ng mga gumawa ng anting-anting bilang-bilangguan. Nakita nila na ang pamilya ni Javier ay nagmula sa isang sinaunang linya ng mga tagapagbantay ng lupain na inilaan upang bantayan ang engkanto. Si Javier na may purong dugo ay ang perpektong biktima. Ang pagbabago ni Miguel ay lalong lumala. Kinain niya ang mga insekto at ang kanyang ngiti ay naging isang ngiti na puno ng kasamaan. Siya ay hindi na Miguel. Siya ay isang sisidlan na halos ganap na. Sinubukan niyang akitin ang ibang mga bata na nangangako ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pira-piraso ng anting-anting na kanyang nakita. Nagpasya sina Marco, Elena at Javier na kailangan nilang pigilan ang ganap na pagbabalik ng engkanto. Kailangan nilang muling ipiit ang nilalang o sirain ito. Si Elena ay may alam sa mga lumang orasyon. Si Javier ay may kaalaman sa mga paraan ng pagpapalaya ng espiritu at si Marco ay may pag-unawa sa lohika ng kabaliwan. Dinala ni Javier si Marco at Elena sa isang nakatagong kuweba sa gilid ng bundok, isang lugar na sinasabing pinagmulan ng mga orihinal na ritual ni Apo Teban. Sa loob, natagpuan nila ang mga lumang ukit sa bato na naglalarawan ng isang higanting anino na nilalamon ng mga tao at ang paglikha ng anting-anting. Ngunit may isang nakatagong huling ukit, isang paraan upang baliktarin ang proseso, ngunit nangangailangan ito ng isang malaking sakripisyo. Ang ritual upang pigilan ang engkanto ay nangangailangan hindi lang ng dugo ng tagapagmana, kundi ng katalinuhan at puso ng isang naghahanap ng kaalaman. Ang ritual ay mangangailangan ng pag-iisip ni Marco at ng espiritu ni Javier. Ang isa ay kailangang maging lure, habang ang isa
ay kailangang maging prison. Hindi rin ito papatayin ang engkanto, kundi ililipat lang ito sa isang bagong uri ng kulungan. Isang kulungan na nabuo sa pag-iisip at alaala ng taong nagsagawa ng ritual. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Marco, Elena at Javier. Ayaw ni Elena na may sino man sa kanila ang magsakripisyo. Ngunit alam ni Javier na siya bilang tagapagmana ang pinakamalaking target. At alam ni Marco na ang kanyang kaalaman sa engkanto at sa kanyang sikolohiya ay mahalaga. Sa huling gabi, nagsimula ang engkanto na mag-umpisa sa huling pag-aani. Ang buong baryo ay nalubog sa kadiliman at ang mga ungol at bulong ay pumuno sa hangin. Si Miguel, ang batang piniling sisidlan, ay lumabas sa gitna ng baryo. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa masamang liwanag. Hawak niya ang mga pira-piraso ng anting-anting at ang mga anino ay sumasayaw sa kanyang paligid. Nagpasya si Javier na siya ang magiging lure. Ang kanyang dugo ang maghihila sa engkanto. Si Elena naman ang magsasagawa ng orasyon at si Marco ang magiging prison. Ang magsasalo ng engkanto sa kanyang isip. Ang ritual ay nagsimula sa ilalim ng buwan. Hinawakan ni Javier ang isang basag na piraso ng anting-anting at sinimulan ang mga orasyon. Ang kanyang dugo ay tumulo sa lupa. Ang engkanto ay nagpakita isang malaking anino na lumabas mula sa ilalim ng lupa, naghahanap ng bagong sisidlan. Naramdaman ni Marco ang pagpasok ng engkanto sa kanyang isip. Nakita niya ang mga alaala ni Damian, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagiging sakim. Nakita niya ang libu-libong kaluluwa na kinain. Ang kanilang mga mukha ay sumisigaw sa kanya na nagbabato ng takot at pagdurusa sa kanyang pagkatao. Ngunit kinaya niya, naaalala ang kanyang layunin, ang kanyang pagiging anthropologist na naghahanap ng kaalaman. Habang hinahawakan ni Marco ang isip ng engkanto, sinimulan ni Elena ang huling bahagi ng orasyon. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Ang liwanag ay bumulwak mula sa kanyang mga kamay. Tumagos sa engkanto at nag-umpisa itong sumigaw, isang tunog na nagpapunit sa hangin. Ang engkanto ay umatras, lumalaban sa mga orasyon ni Elena at sa pagpigil ni Marco. Naging isang bola ito ng maitim na enerhiya at sa huling sandali nakita ni Marco ang mga mata ni Damian at ni Maya at ni Leo sa loob ng kumikinang na masa. Ang engkanto ay hindi lang kumain ng kanilang buhay. Kinopya nito ang kanilang mga kaluluwa na nagiging bahagi ng kanyang sariling nilalang. Bigla, pumasok ang maitim na enerhiya kay Marco. Nagulantang siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Naramdaman niya ang malamig na kapangyarihan, ang gutom ng engkanto na nakabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya tulad ni Damian. Kinontrol niya ang engkanto, hindi siya kinontrol nito. Kinabukasan, ang Barrio San Roque
ay tahimik. Si Miguel ay bumalik sa dati, malalim na natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang matandang kalungkutan. Si Javier ay payat at mahina, ngunit buhay. Si Marco ay bumalik sa Maynila. Hindi niya kailanman inilathala ang kanyang pag-aaral. Hindi niya maaaring gawin iyon dahil ang engkanto ay nasa kanya. Hindi ito nagbabanta na kumain sa kanya, ngunit palaging naroroon isang tahimik na presensya sa likod ng kanyang isip. Sa mga sandali ng pagdududa o pagkapagod, mararamdaman niya ang malamig na presensya na nagbubulungan ng mga ideya, nag-aalok ng kaalaman, nag-aanyaya sa kanya na gamitin ang kapangyarihan nito. Ang anting-anting ay nawala, ngunit ang antinggero ay nanatili. Si Marco ang bagong antinggero, hindi sa pamamagitan ng pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo. Ngunit alam niya na ang pagpigil sa isang sinaunang nilalang ay isang walang katapusang laban. Ang San Roque ay payapa na ngayon, ngunit sa bawat oras na may isang taong naghahanap ng kapangyarihan o naghahanap ng lunas, maririnig ni Marco ang bulong ng engkanto sa loob niya na nag-aanyaya, nagpaplano. Ang horror ay hindi natapos kay Damian. Ito ay nagpatuloy na naghahanap ng bagong landas, ng bagong antingero sa isang mundo kung saan ang paniniwala ay hindi kailanman nawawala.